It's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ako masaya sa girlfriend ko. Gusto ko lang ang ipamigay. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang RC. At ito, ang aking secret file. Hindi ako makapaniwalang nagtatype ako ngayon para i-share ang matagal ko nang itinatago. Yung girlfriend ko ang mahilig makinig sa'yo. Madalas. Minsan, nagre-react ako sa story ng mga kinukwento mo. Kaya, baka, eto yung isa sa mga paraan para kahit papano ay mailabas ko kung ano man yung bigat ng nararamdaman ko. By the way, OFW ako. Hindi ko nababanggitin ang bansa. Baka makilala kagad ako eh. Bata pa lang ako. Pansinin na ako. Kasi, ang cute ko raw. Maputi, chinito, matalino, at bibo pa. Eh hanggang ngayon pa rin naman, pansinin pa rin ako. So, may long-term girlfriend ako dito sa ibang bansa. Kaya lang aminin ko babaero ako. Pakiramdam ko kasi masyadong nasusubok yung sarili ko sa mga babaeng walang ginawa kundi magpapansin at mangharot sa akin. Pero hindi naman lahat pinapatulan ko. Namimili rin ako. Nag-work ako sa sales. So, marami talagang makikilala. At siguradong lalawak ang mundo mo. Year 2009. May bagong employee na babae, ang isang sikat na store ng luxurious brands. Itago natin sa pangalang Z. Magkaiba kami ng store pero nasa iisang mall kami nagtatrabaho. Crush siya ng best friend ko dito. Palagi niya yung kinukwento. At hindi ko rin naman pinapansin yung best friend ko kasi babaero din yun. Laging may flavor of the month, kumbaga. Unlike sa akin, yung mga babaeng lumalapit sa akin at nagpapapansin. Hindi katulad nung kanya. Siya naghahanap eh. So one time, nakita namin si Z sa food court. Kasama yung kasamahan niya rin sa trabaho. Ako, ang girlfriend ko at ang best friend ko ang magkasama nun sa food court. Biglang nangalabit yung best friend ko. Tinuro niya si Z. At ang sabi, yan siya. Yung sinasabi ko sa'yo na crush ko. Hindi ko siya masyadong nakikita kasi nakaangkla siya sa matangkad na bakla niyang kasama. Ang napansin ko lang ay yung natural na mahaba niyang pilik mata at yung matangos niyang ilong. Pero hindi pa rin ako nagka-interest. Isang araw, duty ko nun sa store na kung saan staff siya ron. Naka-leave kasi yung isang staff namin doon kaya ako muna yung ipinalit for 1 month. Doon ko siya nakakita. Maganda siya pero hindi naman talagang sobrang wow. Magandang matara yung mukha niya. Morena, matangos ang ilong, mahaba ang pilik mata, bilugan ng mga mata,
Yung labi niya magandang shape pero medyo dark. Hindi siya mukhang Pilipina. Mukha siyang Indian o Arabo o Meksikana. At doon ko siya nakilala talaga. As time went by, naging close ko siya. Unti-unti, nagiging close kami. Malakas pala siyang kumain, walang arte sa katawan. Sobrang kalog na babae. At isang mabuting kaibigan. Kapag nag-aaway kami minsan ng girlfriend ko, talagang yung mga salitang lumalabas sa bibig niya ay puno ng wisdom. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nahuhulog na rin ako sa kanya. Hindi naman kami nagkaka-text o nag-uusap kung sang klase ng social media. Although magka-Facebook kami. Pag off niya, natatagpuan ko na lang yung sarili ko na namimiss siya. Gustong-gusto ko siyang i-message, kaso baka makita ng girlfriend ko kasi hawak niya yung mga social media account ko. Pag tinawagan ko naman, baka natutulog na o may istorbo ko. So ang gagawin ko, tatawagan ko yung best friend ko. Tapos sasabihin ko gumawa ng lakad at isama yung crush niya para masaya. Nga pala, mula nung araw na yun, same store na kami ni Z, nagjo-duty everyday. Tapos humihingi na lang ng update sa akin yung best friend ko. Kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit kinalala ko si C. Kada araw paganda siya ng paganda, lalo na sa paningin ko. Kapag siya na ang nagde-demonstrate ng product sa table, talagang halos lahat ng tao nakatingin sa kanya, kahit yung ibang staff. Ang galing niya sa presentation. At yung ngiti niya kapag nakikipag-usap sa mga kliyente, ay, talaga nga namang pati ikaw madadala. Para siyang condo agent, alam mo yun. Ganun siya makipag-usap, kaya naman napapabili talaga yung mga kinakausap niya na kliyente. So unang nakasama ko siya sa bar, off niya nun. Sinundo namin siya sa bahay nila. At doon ko nalaman kung saan siya nakatira. Kaming mga kaibigan niya talagang tuwang-tuwa kasama siya. Pero hindi naman siya nagpapatawa. Talagang normal na sa kanya yung magsalita ng mga kung ano-ano. Maingay kasi yun. Palamura, sa totoo lang. Pero pag nagmumura kasi siya, nakakatawa pakinggan. Hindi bastos. So pag sundo namin sa kanya, kigising lang niya. Lasing daw siya kagabi kasama yung best friend niya at saka yung ibang circle of friends niya. Ang suot niya, sando at shorts. Nakataas ang buhok. Nakabun lang siya. Walang makeup o kahit anong kolorete sa mukha. Tapos kakamot-kamot pa sa ulo. Doon ko rin napansin na sa morena niyang yan ang puti-puti ng kilikili niya. Lalo akong humanga sa kanya. Pumasok siya ng room para magbihis. Pero paglabas niya ng jacket, yun lang naman pala yung idadagdag niya. Tsinelas. Maliban pa dun, ganun pa rin yung itsura niya. Walang suklay. At nakasimangot na sumama sa amin. Mga buwisit daw kami. So nagbar kami. Hanggang sa nagdatingan na yung ibang mga kawork namin na babae, naka-japorms, ready ng pumarty. Samantalang si Z, nandun sa bilyaran. At kala mo naman ang itsura parang inutusan lang bumili ng suka sa tindahan. As in wala siyang pake. Nanibago ako sa sarili ko. Ako kasi, pag pumapasok ng bar, palaging nakatingin sa paligid. Tinitingnan kung sino mga babaeng nakatingin din sa akin. Fishing kumbaga. Pero nang gabing yun, sa kanya lang ako nakatingin. At nalingon kung anong ginagawa ng taong to sa bilyaran. Hindi ko naman siya malapitan. Kasi nga, yung girlfriend ko kasama ko rin that night Nagsiselos ako kasi ang kaharutan niya yung best friend ko doon sa bilyaran. Malakas din siyang uminom. Then, nagkayayaan sa dance floor. Pinilit lang namin siya, doon ko nakita, magaling din pala siyang sumayaw. Tuwang-tuwa sa kanya yung member ng band ng gabing yun kasi ginagaya niya kung paano nasayaw yung mga singer sa stage. At in fairness, mas magaling pa siyang gumiliw at graceful pang sumayaw kaysa sa mga dancer at singer sa stage.
Samantalang para sa kanya, katuwaan lang yun. Para lang masaya yung gabi naming lahat at memorable. Wala siyang intensyon na magpasikat o ano. Kasi pinilit lang din naman namin siya sa dance floor eh. Hanggang sa nanahimik siya sa table. Natingin yung mga chicks para sa amin. Tapos yayain daw naming sumayaw. Eh hindi naman daw siya nun marunong. Pa-humble effect pa niya. So after naming mag-bar, nagyaya siyang kumain. Kumain kami sa labas. Yung mga girls na kasama naming nag-uumpisa na magkalat ng makeup sa mukha. Samantalang siya wala siyang pake. At napakalakas niya pa rin kumain kahit maraming tao. Kahit nasa restaurant kami. Sabi pa nung isang waiter, "Ma'am, kamukha mo po si Beth Tamayo. Akala nga po ng manager namin, artista po kayo." Sumagot naman siya ng, "Kuya, yung totoo, sinong nakainom sa ating dalawa? Ako ba o ikaw? Malabo ng mga mata nyo. Sige nga, kung kamukha ako si Beth Tamayo, libre nyo nga ako ng spring roll." Sabay tawa siya ng malakas. At binigyan nga siya ng free spring roll. Ay, basta pahulog ako ng pahulog sa kanya. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Kapag kumakain kami sa labas ng girlfriend ko, tapos nagpupunta kami sa romantic place, napapabulong na lang ako na sana si Z yung kasama ko rito. Minsan pa nag-out of town kami ng girlfriend ko, sobrang ganda ng view. Pero si Z pa rin yung naiisip ko sa mga oras na yun. Sana siya yung kasama ko rito. Sana siya yung kahawak kamay ko. Sana lagi ko siyang kasama. Kung noon excited ako mag-day off. Noong mga panahon na nandun ako naka-assign sa store ni na Z, parang ayaw ko na mag-off. Sa loob ng isang buwan na dun ako naka-assign, 2 beses ko lang kinuha yung off ko. Ang dinadahilan ko sa girlfriend ko, naghahabol ako ng target. Pero sa totoo lang, ayaw ko ma-stuck sa bahay ng girlfriend ko at tumanganga maghapon. Mas gusto kong pumasok para makasama siya, plus makaka-target pa ako at posibleng magkakomisyon. So nung pabalik na yung naka-assign dun sa store ni Nazim, kailangan ko nang bumalik dun sa store kung saan talaga ako naka-assign. Nakaramdam ako ng lungkot. Posibleng araw-araw ko pa rin siya makikita kung sasadyain ko siya dun sa store. Kaya lang, magkaibang dulo ng mall yung store namin. Ang layo pa ng lalakarin para makapunta sa store nila. Hindi ko na siya makakasabay kumain. Ay, palagi nga akong binubuli nun sa pagiging babaero ko. At napansin ko rin sa isang buwan ko dun sa shop nila, wala man lang ako naging babae o naka one night stand. First time tong hindi ako nagka-interest ng one night stand sa ibang babae noong mga panahon yun. Oo, maloko ako eh. Pero dun lang nga sa mga babaeng papansin din sa akin. Alam naman nila at kilala nila yung girlfriend ko. Sa katunayan, nakakasama pa nga nila eh. Ganyan yung mundo namin dito. Landi responsibly. Pero kay Z, hindi ganun yung pakiramdam ko. Parang gusto ko siyang alagaan. Parang gusto ko siyang pasayahin araw-araw. Na never kong naramdaman sa girlfriend ko. Simula noon hanggang ngayon. Hindi rin naman kami masyadong close ni Z. Nararamdaman ko medyo iwas siya sa akin kasi may girlfriend ako. At kilala ako sa pagiging babaero. Then after 2 months, nabalitaan ko na may boyfriend na siya. Nakikita ko naman na masaya siya. Nakakasama rin naman yung boyfriend niya. Pero masakit. Selos na selos ako. Pag nakikita kong hawakan siya ng boyfriend niya, parang gusto kong sapukin yung mukha ng boyfriend niya, nang gigigil ako. Birthday noon sa friend namin. Natural na malambing si Z. Alam ko yun kasi nakikita ko rin yun sa kanya. Kahit sa babae niyang mga kaibigan, lagi siya nakaangkla. Kapag naglalambingan sila sa harap ko, parang gusto kong itaob yung mesa sa harapan namin. Grabe, wala akong magawa. Mainit yung dugo ko dun sa boyfriend niya. Hindi ko alam kung bakit. Pati girlfriend ko napapansin na bakit wala raw ako sa mood. Kasi kahit siya, nasusungitan ko na. Hanggang sa hindi ko na kinaya, niyaya ko yung girlfriend ko na umuwi. Sabi ko na lang, masama yung pakiramdam ko. So, nauna kami. Then, meron na naman kaming inuman, nalasing siya, nakatulog sa mesa, ginising ko siya. Zili ka rito, hatid na kita. Sleep ka na dun sa room. Kung di mo kayang umuwi. Dinilat niya yung mga mata niya, sabi niya,
Wag mo kong hahawakan. Habang winawagayway pa yung braso niya. Sabi niya, okay na ako rito. Yung nakikita ako ng maraming tao kaysa ilagay niyo ako sa kwarto. Tsaka nandyan yung best friend ko. Nakaayon yan sa akin. May sasabihin ako sa yung sikreto Dali-dali. Ayan, bubulong ko sa'yo. Ako naman nilapit ko yung tenga ko dun sa mesa kung saan nakasalpak yung mukha niya ron. At ang sabi ni Z, bago ako malasing, pinagdasal ko na kayong lahat. Sabi ko, Lord, malalasing na po ako. Protektahan niyo po ako. At hipuin yung mga puso ng mga kasama ko na hindi nila maisip na gawan ako ng pangit at masama. In Jesus' name, Amen. Natawa ako sa kanya. Nahumanga Partly, nung kanya makikita mo kung kikilalanin mo siyang mabuti, mabait siyang babae. Mapagmahal na ina. Oo, single mom na siya. Mapagmahal na kapatid, mapagmahal na anak, mapagmahal na pamangkin, apo, at sa mga kaibigan niya. Ibang klase tong babaeng to. Nung pumukit siya uli sa mesa, tumabi ako sa kanya. Sinalampak ko rin yung mukha ko sa mesa na nakaharap sa kanya. Pinagmamasdan ko siya habang tulog. Napabulong ako. Sana akin ka na lang. Ako na lang sana. Maya-maya pa. Ay, may luhang luwabas sa mga mata niya habang tulog siya. Pinunasan ko. Sinabihan ko yung best friend niya na umiiyak siya. Pero sabi ng best friend niya, tulog yan. Baka na naginip kasi masama loob niyan ngayong magkaaway sila ng boyfriend niya. Di ko na napigilan na maitanong bakit sila nag-away. Sabi ng best friend niya, tanong mo sa kanya. Kahit ako hindi ko alam Napamura ako. Pinahid ko yung luha sa mga mata niya. Gusto ko siyang yakapin. Sabihin tahan na, nandito lang ako. As gustong-gusto ko nang makipag-break sa girlfriend ko. Ang girlfriend ko naman isa sa mga pinakamaganda sa market. Matangkad, maputi, maayos. Maayos sa sarili niya. Typical na maganda. Maalaga kasi siya. Gluta, vitamins, lahat ng pang-e-enhance meron siya. Mahinhin pag nasa labas. Parang trophy na girlfriend. Opposite siya ni Z. Si Z parang boyish ang style, walang pake madalas. Sabi ng best friend niya, siya lang daw ang nagturo kay Z na gumamit ng sabon pampaganda kasi ang gamit ni Z yung sabon lang dyan. Pero maganda siya kahit walang kaarte-arte sa katawan. Lalo kapag nag-ayos na siya. So, one day, may party na naman kami natendan. Sa hotel yon. First time kong nakitang mukhang babae si Z. Naka-black dress, may slit sa harapan, backless. Hapit yung dress niya na yon. At in fairness, kahit morena siya, stunning talaga siya nung gabing yun. Nakakulot ang buhok, naka-mascara, blush on, super red lipstick. May dalang black pouch, naka-high heels na silver shining shimmering splendid. Puro puri yung mga natanggap niya nung gabing yun. Kahit babae, pinupuri siya kasi ang ganda talaga niya nung gabing yun. Hubog na hubog yung balakang niya, kitang-kita yung curve ng bewang at puwet niya. Pero grabe, gusto kong tumakbo papunta sa kanya. Mag-offer na maging escort niya. Kaso, kasama ko rin yung girlfriend ko nung gabing yun. Tuwang-tuwa yung best friend ko sa nakikita niya kay Z. Sabi pa niya kay Z, babae ka pala Z. Mas may igaganda ka pa pala kapag mag-ayos ka. Sagot naman ni Z, wala akong pakialam sa inyo, lumayas kayo dyan. At nagugutom na ako. Ibang klaseng babae talaga to. Oras ng sayawan, di ko siya maisayaw. Selos na selos ako dun sa mga lalaking sumasayaw sa kanya. So yun. Tawang-tawa kami sa kanya. Ang dami niyang mga antics na nakakatawa talaga. Then one day, biglang putok yung balita sa kanya na iniskandala siya ng ex-partner ng recent boyfriend niya. Nag-alala ako, galit na galit ako sa boyfriend niya kasi wala itong nagawa. Araw-araw lagi ko siyang ipinagdarasal at inaalala.
Ang lungkot-lungkot lang. Bakit ganun yung lalaking napunta sa kanya? And by the way, mula nung magka-boyfriend si Z, pinagtatanggal niya kami sa FB niya dahil sa BF niyang yun. Hanggang sa lumipas ang panahon, humupa rin ang mga problema. Gusto ko siyang puntahan, yayain magkape. Pero alam ko kung ano ang iniisip niya sa mga lalaking ganun. Kasi hindi nga naman kami close na close. Isa pa, may girlfriend nga ako. At alam na babaero. Humantong pa nga na napaniginipan ko siya na may nagaganap sa amin. Ang saya. Halos mawalan ako ng gana sa girlfriend ko alam nyo na, dahil sa panaginip na yun. May mga panaginip pa na mag-asawa na raw kami, buntis siya. Tapos pagising ko, napapasabi na lang ako na sana totoo na lang yun. Then year 2020, nabalitaan kong hiwalay na daw si Z sa long-time partner nito. Pero mukha naman daw siyang masaya. Sa totoo lang, hindi naman siya sobrang, alam mo yun, ang ganda-ganda, yung ganun. Pero, natural kasi siyang tao. Nakaka-in-love talaga pag nakakasama mo na. Marami kang matututunan sa kanya. Naisip ko nga, hiwalayin ko na kaya yung girlfriend ko at liligawan ko si Z. Pero baka naman magulat siya kasi wala namang nakakaalam sa mga barkada namin na may gusto ko sa kanya. Sa field at environment namin, mabilis kumalat ang chismis kaya hanggat maaari, tikom lang ako. Nung naging single na siya, nakakasama na namin uli siya. Madalas hindi na kami magkasama ng girlfriend ko kasi palagi kami nag-aaway. Or let's say, ako ang gumagawa ng away para hindi siya makasama at makalabas ako. So after few years na hindi ko siya nakita, that night, first time ko ulit siyang nakasama. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. At tama ako, maganda pa rin siya. Ngumingiti pa rin, joker pa rin, masarap pa rin kasama. Parang hindi siya nasaktan. Parang wala siyang mabigat na pinagdaraanan. Sobrang galing niya magdala ng emosyon. At in love pa rin talaga ako sa kanya. May mga barkada ako na gusto ring makipagkilala at maging kaibigan siya pero lagi kong sinasabi, ayaw ni Z na mag-boyfriend. Nababalitaan ko rin na may nakakakita sa kanya na merong kasamang lalaking kumakain sa labas. Hanggang sa nagka-boyfriend na naman siya. Ang sakit. Ang dami kong pinalagpas na pagkakataon para maging sa akin sana siya. Kaso duwag ako. Sobrang babaero ko pero duwag ako, no? Sa kanya lang ako naduwag ng ganito. Nakaka-intimidate kasi yung ugali niya. Ayokong pasukin niya ang gulo ng mundo naming ginagalawan. Sa totoo lang, di na ako talaga masaya sa girlfriend ko. Gusto ko na nga siyang ipamigay. Hanggang ngayon, inaasam ko pa rin na makasama si Z at maging akin siya. Kaya sa'yo, Z, gusto kong malaman mo na kung ano man ang nangyari sa'yo noon, maraming nagmamahal sa'yo at maraming gusto kang alagaan at mahalin. Sana dumating yung pagkakataon na ako naman yung magkaroon ng chance para makasama ka. Papakasalan talaga kita agad-agad. At sa bago niyang boyfriend, alagaan mo siya, mahalin, at huwag sanang paiyakin. Maswerte ka, at siya ang kasama mo ngayon. Wala ka nang hihilingin pa dyan. Complete package na yan. Paki-announce na lang kung sakaling maghiwalay kayo, baka that time, talagang pipilitin ko maging sakin na siya. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si RC. At ito, ang aking secret file.